So we go nuclear po. Di ba niya Mr. Maravillas, bawal yung nuclear materials dito sa ating bansa. Bawal sa ating konstitusyon. Palitan na kasi yung ating konstitusyon. Kasama yan sa mga agenda ng ating administrasyon po. Kasi ang nangyari po sa atin, panahon ni Kurikong, iginapos natin yung ating sarili. Grabe mga kababayan, jumakpat na naman yung ating Pangulong BBM. Jackpot niya Mr. Maravilla saan? Sa Epic Summit, ang daming mga deals mga kababayan ang nasilyuhan ng ating Pangulong Bongbong. Kasama yung ating economic team. Tingnan mo to mga kababayan. Sabi rito, PBBM gets Aguila, the first internet satellites dedicated to Philippines to bring internet connectivity to far-flung areas. So, pati yung mga pinakamalalayong lugar mga kababayan dito sa ating bansa, maabot na ng internet, magiging sosyal na sila. Di ba? Napakaganda. Ayan po, $400 million deal to bring internet services to remote Philippine sites. Tapos we go nuclear mga kababayan na dito sa ating bansa. Sabi dito sa balita, sabi ni Martin Romualdez, ang susunod na Pangulo. Igawan niya Mr. Maravillas kaya nagagalit si Maudix. Saka si Inday, pati yung mga supporters. Di ba niya Mr. Maravilla, sinabi na ng kampo ni Martin na wala man siyang plano. Wala pa man pong plano ngayon. Pero baka pag malapit na, may plano na ilalatag po. Naganda muna, malayo pa naman. Sabi po ni Martin Romualdez, twin nuclear energy deals, a game changer for the Philippines. Talagang yung magpinsan lang pong Marcos Romualdez ang sakalam. Di ba? Ang tutok po, yung pagpaunlad sa ating bansa, hindi yung politika. Tulad ng ginagawa ng mag-ama. Lahat politika po. Hanggang ngayon, yung tatay po, ang issue, confidential funds pa rin. Ayan sa programa niyang gikan sa China, ay gikan sa masa, kailangan mo talaga ang confidential fund. Otherwise, pag sinabi ko sa iyo, it is an important component in the expenditures of the office dito sa executive department. Billion pala yung confidential funds niya. Nasarapan masyado si si Maudix mga kababayan sa confidential funds. Hindi pa matunawan. Balik ta dito sa mga ginagawa niya. Maski mag-isa ako, even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao hindi, any democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Pagkatapos yung si Dilima, pinakulong niya. Kabaliktaran po sa mga sinasabi. Mabuti na lang nakalabas na. Kasi sabi ng husgado, mga kababayan, may naman yung asunto. Di ba? Nakapiyansa po. Pagkatapos, yung mga DDS vloggers, sinisisi yung ating Pangulong BBM. Nasigi lang po yung trabaho. Yung magpinsan po, nandun sa Amerika, para sa Epic Summit, sige lang yung trabaho. Ayaw tantanan ng mga DDS na dilawan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga magagandang balita, wag na muna dito kay Maudix. Wala tayong makukuha ang mabuti dyan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap pala po ng Clean and Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. For inquiries, look for yung Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor, Security Banca Building, Landco Business Park, Legazpi City. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos mga kababayan, ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So napakagandang balita po ito. Mayroon na tayo na sariling internet satellite dedicated to Philippines to bring internet connectivity pati doon sa mga pinakang malalayong lugar sa ating bansa. Tawag niya po Agila. So sa mga susunod na araw mga kababayan, yung ating mga anak, kayo na mga nasa pinakang malalayong lugar, you will be connected to the rest of the world. Ay to the whole world. Ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong na ayaw niya na may maiwan sa ating mga kababayan kahit na kayo ay napakalalayo, nakatira kayo sa pinakang malalayong lugar. No one should be left behind, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So this after Astranis in Orbits forged a collaboration on Wednesday para magbigay mga kababayan ng internet connectivity to unserved and underserved areas dito sa ating bansa sa pamamagitan ng paglo-launch nitong micro-geo satellites. Diba nakaka-excite mga kababayan? Lahat lang trabaho para sa kaunlaran ng ating bansa yung tutok ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasama si Martin Romualdez. So sabi diyan, Astranis in Orbits have also joined forces to bring internet connectivity to underserved and underserved areas sa ating bansa. This $400 million partnership will help bridge our digital divide and foster our digital transformation, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos matapos na pirmahan ang kasunduan doon po sa Carlton Hotel sa San Francisco mga kababayan. So ito po ay magbibigay ng serbisyo to around 10 million users and 30,000 barangays sa ating bansa and projected to create more than 10,000 jobs for direct and indirect employees and partners. So laking tulong din mga kababayan doon sa mga walang trabaho. Mabibigyan sila ng trabaho dahil sa proyektong ito. So sabi diyan, during the event, Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, announced the official name of the first satellite as Agila to foster the spirit of technological advancements and strengthening international partnership. So ang ganda ng napiling pangalan mga kababayan, Agila. The selection of the name Agila holds deep significance, embodying the project's unwavering commitment to connecting and empowering the Filipino nation through the expansion of access to the digital world. So yon mga kababayan, yung mga business deals na napirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika sa APEC Summit. Isa pang napakagandang business deals mga kababayan na napirmahan, yung sa nuclear energy deals naman po. So we go nuclear mga kababayan dito sa ating bansa. So sabi dyan sa balita, Speaker Martin Romualdez said, the twin nuclear energy agreements sealed during the US trip of President Ferdinand Marcos Jr. represent a significant stride towards providing Filipinos with cheaper, cleaner, and sustainable electricity. Baka naman na Mr. Maravillas, kontray naman ng mga militan. Siguradong kukontray naman po nila.
Ayaw ko kasi po nilang umunlad tayo kasi pag umunlad ang Pilipinas, magiging irrelevant po sila. Mawawala yung issue nila na pinangawakan na yun ang rason kung bakit sila nagtatrive. Kailangan problematic lagi kasi yung bansa. Pag walang problema, sila yung gagawa ng problema. Kasi sila man talaga po ang problema. Di ba? Sila ang problema kung bakit hindi umunlad ang ating bansa. So sabi rito sa balita, Romualdez was referring to the cooperative agreement between Manila Electric Company, yung Meralco, at saka yung Ultra Safe Nuclear Corporation or USNC for the deployment of micro-modular reactors dito sa ating bansa. Yung partnership po between Meralco at saka USNC is a game changer anya for the Philippines energy landscape, sabi ni Martin Romualdez. Ito anyang modular reactors represent a paradigm shift in delivering cheap, safe, reliable, and scalable nuclear energy. Sabi mga kababayan ng malamang sa malamang. Tinitrade na ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaya lagi siyang kasama po. Reading ko man lang po. Tinitraining na siya bilang successor. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kantsaw ka ng kantsaw. Kaya laging nanggagalaiti sa iyo yung mga DDS. Pero at least po, tingnan ninyo si Martin. Sige lang po ang trabaho para sa kaunlaran ng bagong Pilipinas. Di ba? Hindi siya pasaway. This initiative aligns with our President Marcos Jr.'s commitment niya to diversify our energy sources and to fuel economic growth, in the same time address the challenges of climate change, sabi ni Martin. The Meralco USNC agreement will facilitate a comprehensive pre-feasibility study to assess the potential of deploying MMRs dito sa ating bansa. So ito po yung ginagawa po habang hindi pa naayos yung pinabulok ni Curicong na Bataan Nuclear Power. Sinayang lang mga kababayan yung panahon. Hindi lang yung panahon, yung investment na bilyon-bilyon. So sabi diyan, the study will assess the environmental and social impacts as well as the capital expenditure and operational cost associated with establishing the MMRs. Completion of the study is anticipated in the second quarter nung taon 2024. Next year po. So sabi ni Martin, today marks a significant leap forward pala in our journey towards a sustainable and resilient energy future. This agreement anya are a testament to our shared commitment to advancing technology and fostering collaboration for the greater good of our nation and the global community. Di ba mga kababayan? Pang-presidente niya Mr. Maravillas yung mga statements ni Martin? Talaga po. So the Philippines will also engage in a peaceful nuclear cooperation agreement, commonly known as the 123 nuclear deal with the U.S. government. The agreement will establish the legal framework for civil nuclear energy cooperation, enabling the export of nuclear fuel, reactors, equipment, and special nuclear material from the U.S. to the Philippines. So we go nuclear po. Di ba niya Mr. Maravillas, bawal yung nuclear materials dito sa ating bansa? Bawal sa ating konstitusyon. Palitan na kasi yung ating konstitusyon. Kasama yan sa mga agenda ng ating administrasyon po. Kasi ang nangyari po sa atin, panahon ni Curicong, iginapos natin yung ating sarili. Sabi yan sabi ni Johnny Ponce Enrile, saan kapulutin niya na yung sarili natin, ginapos natin para hindi tayo makagalaw at hindi umunlad. What? Ganon ang ginawa ng mga dilawan sa atin. Di kayaan niya Mr. Maravillas, talagang ito yung sinasabi mo na sabotage na ginawa ng China. In-infiltrate po yung ating gobyerno. Pinahina po.
Ginulo niya sa pamamagitan ng pagtanim ng mga grupo na kontra-gobyerno. And as a result ng paghina ng politika ng ating bansa, mga kababayan, yung armed forces humina, pinahina nila purposely po. Umabanti ngayon yung China. Ito po, nilalamon na tayo. Kaya siguradong in the coming days, dito sa isyong ito ng nuclear energy na gusto nating pasukin, iingay na naman po yung mga dating grupo na kontra sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya expect po na may mga rallies po at kukontrahin nila itong mga plano that we go nuclear po. At tatakutin na tayong tatakutin. Tulad ng dati, gagamitin nila yung mga nuclear accidents anya na nangyari tulad ng Chernobyl. Yun ang gagamitin na lang isyo. Malamang anya, Mr. Maravillas, ganun nga. Hindi na po nila mauuto ang mga mamamayang Filipino. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.